Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, gagawa tayo ng isang bagay na medyo kakaiba. Ako ang gumagabay ngayon sa karabanang Israel kasama si Aline dito sa Jerusalem. At gusto kong isama kayo sa akin ng personal para makita ninyo ang totoong karanasan kung paano maging isang peregrino sa banal na lupa. Kaya, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Shalom! Kasama natin si Aline at ang karabanang Israel. Handa na kami para umakyat ngayon sa bundok ng templo at dadalhin din namin kayo para mas makilala ninyo ito. Kaya kung handa na kayo, Simulan na natin. tara na! Nandito na tayo ngayon sa ibabaw ng bundok ng templo at maiintindihan natin ng kaunti ang kasaysayan ng lugar na ito, na may kasaysayan na humigit kumulang 3,800 taon na. Susubukan natin gawing 3,800 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Kung makarating tayo dito noong panahon ng gitnang bronze, 3,800 taon na ang nakalipas. Lahat ng mga gusali na nakikita natin sa paligid natin ngayon, wala pa ni isa ang umiiral noon. Ito ay isang bukas na lugar noon, isang burol, isang maliit na bundok sa labas ng lungsod ng Jerusalem o, gaya ng tawag dito noon, Salem. Kaya dito noon ay may isang bukas na burol. At bakit ito naging mahalaga? Dahil dinala ni Abraham ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac sa bundok ng Moriah. At nang handa na siyang ihandog ang kanyang anak, gaya ng iniutos ng Diyos, ano ang nangyari? Nagpadala ang Diyos ng isang anghel upang pigilan ang paghahandog na iyon. At sa halip ay nagpadala rin ng Diyos ng isang kordero, isang hayop na siyang iaalay sa lugar na iyon. Kaya dito sa bundok Moriah, ito ang lugar ng tipan ng Diyos, ang tipan ng Diyos kay Abraham, ang tipan ng monoteismo, na sinusunod pa rin natin hanggang ngayon. Ito ay pinagtibay dito sa bundok Moriah sa pamamagitan ng dakilang pagsubok na ito. Kaya ang lugar na ito ay naging mahalaga ayon sa Biblia. Ngunit nanatili itong bukas at walang laman sa loob ng mahabang panahon, sa loob ng maraming siglo, hanggang sa dumating dito si Haring David. Si Haring David, pagkatapos ay nasakop ang lungsod ng Jerusalem, na noon ay isang lungsod ng mga Hebuseo. Sinakop niya ang lungsod, binili ang lupain na tinatawag na Era ni Arauna, na siyang lugar ng bundok Moriah. Handa na siyang itayo ang templo at sinabi ng Diyos, "Hindi, may dugo ka sa kamay. Hindi mo pwedeng itayo ang templo." Sigurado akong nadurog ang puso niya. Pero sumunod pa rin siya sa utos ng Diyos. At ang tunay na nagtayo ng templo sa lugar na iyon ay ang anak niya, si Haring Solomon. Matapos maitayo ni Solomon ang templo, nanatili ito sa lugar na iyon sa loob ng maraming siglo hanggang sa sinakop ng mga Babilonyo. Dito rin pumunta ang mga Babilonyo sa lugar ng Gintong Simboryo kung saan dating nakatayo ang templo. Ang templo ay winasak at pagkatapos ng 70 taon, muling itinayo ng mga Hudyo na bumalik mula sa pagkakatapon sa Babilonya. At ang ikalawang templong ito na narito, eksaktong nasa parehong lugar ng una, ay mas maliit at mas simple. Ngunit tahanan pa rin ito ng Diyos. At kontento na ang mga tao rito. Lumipas pa ang ilang siglo, bago unang siglo, bago si Kristo nang maging makapangyarihan si Haring Herodes, ang dakila. At nang siya ay umakyat sa kapangyarihan, iniutos niyang gibain ang templo ng Jerusalem na narito noon at pinalawak niya ito ng malaki, ginawa niyang isang napakalaking kompleks. Kaya madalas nating sabihing si Haring Herodes ang nagtayo ng ikalawang templo sa Jerusalem. Hindi iyon totoo. Ang ikalawang templo ay itinayo ng mga bumalik mula sa Babilonya at pinalawak lang ni Haring Herodes ang dakila. Pareho lang ang laki ng kompleks ngayon at noong panahon ni Haring Herodes. Ang kompleks ng templo ni Herodes sa Jerusalem ay winasak din noong taong 70 ng mga Romano. Ang lugar na ito ay nanatiling bakante sa loob ng napakaraming siglo. Mayroong isang maliit na bagay dito sa itaas. Sa totoo, ang malalaking gusali sa bundok ng templo ay sinimulan lang noong ika-7 siglo na siyang nakikita natin ngayon. Sa isang banda, makikita natin ang moske ng Al-Aqsa at sa kabilang banda,
makikita natin ang Dome of the Rock, ang gintong domo. Ngayon, pag-usapan natin sandali ang tungkol sa mga Muslim. Para sa mga Muslim, alin ang mas mahalaga? Ang gintong dome o kulay abong dome? Ang kulay abong dome. Sa mga larawan, karamihan gustong kunan ng litrato ang gintong dome. Ngunit para sa mga Muslim, ang pinakamahalaga ay ang Al-Aqsa Mosque na tinatawag ding pinakamalayong mosque sa mundo. Para sa kanila, ito ang ikatlong pinakabanal na lugar sa mundo. Mecca ang una, Medina ang pangalawa, at Al-Aqsa ang pangatlo. Bakit nga ba ito banal para sa kanila? Dahil sa Quran at sa mga tradisyon, sa mga hadith ng Islam, mayroon silang kwento na si Muhammad ay sumakay sa isang mahiwagang hayop, katawan ng isang puting babaeng kabayo, buntot ng leon, pakpak ng agila, at mukha ng isang babae. Sumakay si Muhammad sa ibabaw ng mahiwagang hayop na ito na tinatawag na burak. Gumawa siya ng isang paglalakbay sa gabi sa kalangitan at saan siya lumapag. Sa Al-Aqsa at sa lugar kung saan siya lumapag, pagkatapos, itinayo nila ang moske na iyon. Iyan ang tradisyon ng mga Muslim, kaya naniniwala silang dito lumapag si Muhammad kasama ang mahiwagang hayop. Pinakabanal itong lugar at patuloy ang tradisyon ng mga Muslim. Sinabi niya na pagkapanaog ni Muhammad mula sa hayop, naglakad siya papunta sa bato. Anong bato iyon? Sa tuktok ng bundok Moria, naroon ang kaban ng tipan at lugar ng paghahandog. Dumating siya sa batong iyon at mula roon, umakyat siya sa langit. Ayon muli sa tradisyong Muslim. Para sa atin bilang Hudyo at Kristiyano, ang bato ay ang tuktok ng bundok Moria kung saan dinala ni Abraham si Isaac para ialay. Mas nauna ang tradisyong ito kaysa Islamiko. Pero pati tradisyong Islamiko na ilang siglo na rin ay tumutukoy din sa parehong batong iyon na pinag-akyatan niya sa langit. Para sa mga Muslim, ito ang pinakamahalagang lugar, kasunod ang domo ng bato. Pero may isa pang mahalagang lugar dito para sa mga Kristiyano na sa unang tingin ay hindi kapansin-pansin. Pero pupuntahan natin iyon ngayon at doon tayo maglalakad. Sa likod ko ay 400 truck ng lupa mula Temple Mount na ilegal na itinapon noong 1979 na parang basura. Dalawang arkeologo ang nagligtas sa lupa at gumawa ng Temple Mount Sifting Project para hindi ito mawala. Mahigit 500,000 artipakto na ang nabawi gaya ng mga palayok mula sa Templo ni Solomon, barya mula sa panahon ni Jesus, at mga piraso ng kasaysayan na muntik nang mawala. Maging bahagi ng misyong ito, magpa-deliver ng tunay na lupa mula Temple Mount at tumulong panatilihing buhay ang biblikal na arkeolohiya. I-scan ang QR code o bisitahin ang link. Ginawa natin ang buong lakad na ito hanggang dito sa kanto ng Templo ng Jerusalem. Dahil sa una, maaaring hindi natin ito mapansin. Pero para sa mundo ng Kristiyano, napakahalaga ng lugar na ito. Dahil ang kantong ito ay tinatawag ding pinakulo, ang lugar ng ikalawang tukso kay Jesus. Si Jesus ay binautismuhan sa Ilog Jordan. Pagkatapos noon, pumunta siya sa disyerto, nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Pagkatapos, sinimulan siyang tuksuhin ni Satanas. Ang unang tukso ay nangyari mismo sa disyerto. Ibig sabihin, dito inalok ni Satanas kay Jesus na gawing tinapay ang mga bato. At ano ang naging sagot ni Jesus? Tama, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. At pagkatapos, dinala ni Satanas si Jesus sa tuktok ng templo sa gilid sa pinakadulo ng templo. Madalas isipin ng mga tao na ang gilid ay tumutukoy sa gitna ng templo, kung saan ang banal ng mga banal o kabanal-banalan ay matatagpuan na ngayoy kinalalagyan ng ginintuang domo. Hindi iyon posible dahil hindi madaling puntahan ang lugar na iyon. Kung nandoon sila at nag-uusap, siguradong mapapansin sila ng lahat. Isa na iyong malaking iskandalo. Hindi pa nagsisimula si Jesus sa kanyang pampublikong buhay. Ito ang sandali ng paglipat mula pribadong buhay, ang unang 30 taon ni Jesus, patungo sa pampublikong buhay na nagsimula sa Kana ng Galilea sa unang himala niya. Makikita natin na may isang paglipat,
Isang tulay na nag-uugnay sa dalawang yugto ng buhay ni Jesus, at bahagi ng tulay na ito, bahagi ng paglipat na ito, ay ang binyag at ang mga tukso. At dahil dito, dinala siya rito hanggang sa tuktok, hanggang sa dulo ng templo. Tandaan natin na noong panahong iyon, ang panlabas na pader ay mga 15 metro pa ang taas kaysa sa nakikita natin dito. Nasa mismong kanto sila rito. Gusto kong magsimulang tumingin kayo sa labas at makita kung gaano kataas ang tanaw ninyo mula rito. Tingnan nyo kung may makakaligtas kung tatalon mula sa taas na yan. Nakita nyo na ba kung gaano kataas? Sa palagay nyo ba may makakaligtas kung tatalon mula rito? Nandito ang cardiologist natin. Posible bang makaligtas ang tao? Kung mahulog o tumalon mula sa ganitong kataas? Hindi. At kung makaligtas, tiyak maraming komplikasyon. At dahil dito, ang totoong hamon ay hindi kung makakaligtas siya sa pagbagsak o hindi. Parang sinasabi na tumalon ka na lang para mapilitan ang mga anghel na iligtas ka. At kapag nagawa nila ito, mapapatunayan mo sa lahat kung sino ka, na parang pagsubok sa ego mo. Ipinanganak si Jesus, pero walang tunay na nakakakilala kung sino siya. Nasa gitna siya ng Jerusalem, sa tabi ng templo, habang namumuhay ng normal ang mga tao na parang walang alam sa nangyayari. Kaya, magiging isang paraan ito para patunayan sa lahat kung sino talaga siya, at hindi lang iyon. Interesante na itong bahagi na tinitingnan natin pababa. Dito matatagpuan ang mga hagdanan ng templo kung saan ang pasukan ng mga tarangkahan ng Hulda. Ang bahaging ito ng templo ang pinakamataong pasukan sa Jerusalem. Kaya, gawin ito hindi lang sa gitna ng Jerusalem, kundi sa pinakamataong lugar na dinaraanan ng daan-daan o libu-libong tao araw-araw. Siyempre, tuwing mga pista sa Biblia, mas lalo pang napupuno ang templo, pero palaging may maraming tao dito. Kaya, talagang magiging isang paraan ng pagpapakita ng ego, isang pagsubok ng ego na pumunta at ipakita ng minsanan sa lahat ng tao dito kung sino ka talaga. Pero syempre hindi bumigay si Jesus sa tukso at ano ang sagot niya? Hindi. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Huwag mong subukan ng Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, hindi siya natutukso. Sinubukan muli ni Satanas si Jesus sa ikatlong tukso sa mataas na bundok. Ngunit hindi siya sumuko sa alinman dito. Pagkatapos, pumunta siya sa Galilea kung saan nagsimula ang kanyang ministeryo. Kaya, ang simpleng sulok na ito, dito sa dulo ng bundok ng templo, ay nagmamarka ng isang tunay na mahalagang sandali na sa kasaysayan ni Jesus. Ngayon na nakita na natin ang tuktok ng templo, pwede pang magpicture bago tayo tumuloy sa domo ng bato. Ngayon ay umaakyat tayo at kitang-kita natin sa harap ang domo ng bato, ang ginintuang kubo. At alamin ninyo na ito ay tunay na gawa sa ginto. Mahigit 80 kilo ng ginto ito na ibinigay ng hari ng Jordan para balutan ang orihinal na kubo. Nagawa noon sa ibang metal, kulay abo, katulad ng moske ng Al-Aqsa. Kaya naman napakaganda nito, kumikislap talaga dahil totoong ginto ang ginamit. Isang nakakatuwang kaalaman tungkol sa domo ng bato ay hindi ito eksaktong nasa gitna ng bundok ng templo. Kung titingnan natin ang malaking plataporma at gumawa ng dalawang linya, parang X ang kalalabasan sa gitna. Ang gitnang punto, hindi ito ang domo ng bato, ano ang sentro ng bundok ng templo. Nakikita niyo ba yung maliit na kulay abong kupula doon? Sa Hebreo, tinatawag itong kipat hashal shelet, na siyang sentro ng bundok ng templo. Ibig sabihin, hindi ang domo ng bato at hindi rin ang templo ng Jerusalem ang nasa gitna ng bundok ng templo. Lagi silang mas malapit dito. Dahil dito, isipin nyo na may 4 na panlabas na pader sa paligid ng complex. Meron tayong timog na pader, hilagang pader, kanlurang pader, at silangang pader. Patuloy pa ring umiiral ang 4 na pader, 3 sa kanila ay malinaw na nakikita hanggang ngayon, pero sa isa lang natin nakikita ang maraming Hudyo na nagdarasal, at alin sa 4 na pader ang madalas puntahan ng mga Hudyo para magdasal? Sa kanlurang pader. Bakit? Dahil ang domo ng bato,
Ibig sabihin ang tuktok ng bundok Moria. Sa lahat ng mga pader, ito ang pinakamalapit sa kanlurang pader. Kaya ang kanlurang pader na tinatawag nating pader ng Panaghoy, hindi talaga ito ang orihinal na lugar ng panalangin ng mga Hudyo. Umaakyat lang sila dito para magdasal at mag-alay ng sakripisyo sa templo. At ang pader ay lumitaw bilang isang paraan ng ginagamit ito bilang paraan ng paglapit sa panalangin dahil matagal nang bawal ang panalangin ng mga Hudyo dito. Kaya, ang kanlurang pader ang pinakamalapit na lugar para manalangin sa labas ng bundok ng templo, ngunit nasa harap pa rin tayo ng Dome of the Rock. Malinaw ba? Kaya, iyon ang dahilan ng pader ng Panaghoy. Pagkatapos natin sa bundok ng templo, sabay tayong pupunta roon at magdarasal. Kaya, kung sino ang gustong samantalahin ang ilang minuto para kumuha ng mga litrato ngayon. Kaya mga kaibigan, papunta na tayo ngayon sa pader ng Panaghoy. Nandito na tayo ngayon sa harap ng pader ng Panaghoy. Ngayon na nandito na tayo, mas nauunawaan natin kung ano ang lugar na ito sa likod ng pader ng Panaghoy. Ano nga ba talaga ito? Ito ang bundok Moria. Hindi natin ito makikita mula rito. Pero kung saan natin nakikita ang mga puno, kaunti sa kaliwa ng mga punong iyon ay naroon ang domo ng bato, ang tuktok ng bundok Moria. At kung saan matatagpuan ang templo ng Jerusalem, dito ang panlabas na pader ng templo ng Jerusalem. Oo, may mga orihinal na bato pa mula nung ikalawang templo sa panahon ni Herodes. Kung titingnan ninyo ang mga hilera ng mga bato, sa pinakailalim napakalalaki ng mga ito at parang may frame sa paligid, isang frame na gawa sa bato, iyon ang mga orihinal na bato. Mahalagang bigyang diin na ipinropesiya ni Jesus ang pagkawasak ng templo ng Jerusalem at sinabi niyang walang matitirang bato sa ibabaw ng isa pa. Ano ang nangyari? Ang mismong templo, ang kabanal-banalan, talagang walang natirang bato sa ibabaw ng isa pang bato, wala talagang natira doon. Gayunpaman, mula sa pinalawak na panlabas na pader, natira pa rin ang kompleks, pati na ang panlabas na patio, pader at muog, kaya buo pa rin ang panlabas na bahagi. Narito siya, saksi ng lugar at kasaysayan. At makikita ninyo ang nahating pader ng Panaghoy. Sa kaliwang bahagi ay naroon ang mga lalaki, sa kanang bahagi naman ay naroon ang mga babae. At ganyan ang mga panalangin sa mga lugar ng mga Hudyo na Ortodokso. Hanggang sa kasalukuyan, pati na rin sa mga Ortodoksong sinagoga. Kapag bumisita tayo, mapapansin natin na hiwalay ang mga lalaki at babae. Madalas, ang babae sa itaas na palapag at ang lalaki sa ibaba. Magkaiba ang kalagayan sa magkabilang panig. Pero madalas, hindi sabay nagdarasal ang lalaki at babae. Para sa mga bibisita sa pader ng Panaghoy, ano ang mga patakaran? Una, kailangan ng mga lalaki na takpan ang ulo. Pwedeng gamitin ang sombrero o cap. Kung wala, may solidel sa entrada na pwedeng hiramin. Kapag nasa pader tayo, mapapansin yung maraming umaalis ng paatras. Hindi ito patakaran o obligasyon, kundi isang malakas na tradisyon dito. Kung pumunta tayo dito para makipag-usap sa Diyos, ibig sabihin ay nasa harapan natin siya. Sabi ng Diyos sa Biblia, dahil naroon ang pangalan ko, magbabantay at makikinig ako sa mga panalangin sa lugar na ito. Kung iniisip nating kaharap natin ang Diyos, hindi natin siya basta tatalikuran at iiwan. Kaya tradisyon na umalis ng paatras ng kaunti ng ganito, pagkatapos bumaling. Piliin ang mas komportable para sa inyo. Makikita ninyo na karamihan ng bumibisita at nagdarasal dito ay ginagawa ito bilang paggalang. Nandito na tayo ngayon sa puso ng Jewish na distrito. Dito sa likod natin ay ang sinagoga na Ahurva. Ang ibig sabihin ng Ahurva ay ang winasak. Bakit kaya tinawag na ang winasak ang ganitong kagandang sinagoga? Dahil ito ay nawasak at itinayo muli ng ilang beses
Partikular na nawasak ito ng 4 na beses at itinayo muli ng 5. Ang huling pagkawasak ay noong 1948 na hindi naman ganoon katagal ang nakalipas. At ang huling-muling pagtatayo ay noong 2007, kaya mga kaibigan, ang lumang lungsod ng Jerusalem ay hindi naipit sa panahon. Lagi may mga nangyayari dito. At kung pag-uusapan natin ang mga bagay na maaaring mangyari, nandito tayo ngayon sa harap ng gintong menorah. Ang menorah na ito ay eksaktong replika ng menorah na dating nasa loob ng templo ng Jerusalem. Kasama dito ang mga materyales. Ito ay talagang nababalutan ng ginto. Ilang milyong dolyar ang ginamit para balutan ang menorah na ito ng ginto. At sa totoo lang, ilang linggo lang ang nakalipas, muling nilagyan ito ng ginto. Matapos ang ilang taon na unti-unti na itong nasisira. Ngayon, nilagyan nila ito ng bagong balot at 2 patong ng ginto. Pero ang kahalagahan ng menorah na ito ay gawa ito ng Temple Institute o mas tamang sabihin ng Institute ng Ikatlong Templo. Sila ay mga institusyon na nag-aaral at nagtuturo tungkol sa unang at ikalawang templo at sila ay naghahanda para sa posibleng hinaharap na templo. At sila ang gumagawa ng mga kagamitan. Sila ang gumawa ng menorah, eksaktong ayon sa mga tagubilin sa Biblia. At hindi lang menorah. Halos lahat ng kagamitan ng templo ay handa na nila. Nakaimbak sa isang museo na tinatawag na Instituto ng Templo. At doon tayo pupunta ngayon. Ang pangalan ko ay Silen, isa akong guro ng kasaysayan ng Brazil at napakaganda ng aking karanasan dito sa banal na lupain. Napaka makapangyarihan ng pakiramdam na narito sa mga lugar na binabanggit sa Biblia na tumatapak sa lupang may napaka-espesyal at napaka-emosyonal na kahulugan at narito rin kasama ang grupong ito, isang kamangha-manghang grupo. Lahat ay nagkakaugnayan, nag-uusap, gustong ipakita kung gaano nila kamahal ang lupang ito at talagang naging napaka-espesyal ito para sa akin. Ang pagpunta rito ay mahalaga sa aming buhay, binubuksan ang pananaw at nagbibigay ng natatanging pagkakataon na dati ay imahinasyon lang. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos at nararanasan ang lugar na ito, patuloy ang presensya ng Diyos dito. Nagpapasalamat ako sa Diyos para sa buhay ni Aline at ng kaniyang grupo dahil natatangi ang karanasang ito para sa amin. Dahil kilala lang naman natin ang Israel mula sa Biblia, di ba? At ngayon, nahahawakan mo na ito, nararanasan mo na ito dito, tumutuntong ka sa lupang ito, at higit sa lahat, kinukumpirma nito ang mga nababasa natin sa Biblia. Dito napakayaman at maganda ang karanasan. Inaanyayahan ko kayong lahat na maranasan din ito dahil talaga namang kakaiba, isang natatanging karanasan, walang kapantay. Isang biyaya ng Diyos para sa ating buhay ang pagbisitang ito dito. Simulan na natin. Ako si Marcos Godinho, personal trainer mula Porto Alegre at pumunta rito para sumama sa karaban ni Aline sa Israel. Naniniwala ako na napakahusay ng organisasyon ng karaban. Lahat ng mga hotel ay napakaganda. Mahusay ang pag-oorganisa ng mga bus na sumundo at naghatid sa amin sa bawat lugar, pati na rin ang tagal ng bawat lakad. Tungkol naman sa karanasan, napakaganda ng maging narito sa Israel dahil nakakapunta ka sa mga lugar tulad ng kung saan itinayo ang tabernakulo sa Shiloh. Makikita natin ang tangke ng Bethesda. Nakikita natin lahat ng nangyari sa loob ng Jerusalem na doon din naganap ang malaking bahagi ng ministeryo ni Jesus. Kaya napakasarap ng karanasang makita sa tunay na buhay ang mga nabasa ko sa Biblia. Kaya naging makabuluhan ang aking karanasan dahil mas lalo akong nakakakonekta. Hindi lang kay Jesus kundi sa buong kasaysayan ng Biblia na paulit-ulit nating nabasa, kamangha-manghang karanasan. Tatanungin ko ang mga kasama sa karavana. Nagustuhan niyo ba ang araw na ito?
Kaya salamat din sa lahat ng nanood at magkita-kita tayo sa susunod.